Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, para yatang gumagalaw na ang baso ng Korte Suprema kasi pinasasagot ang Senado at Kamara at pinapasubmit ang mga impormasyon laban sa impeachment case ni VP Sara. Korte Suprema, inatasan ang Kamara at Senado na magsumite ng under oath na impormasyon at mga dokumento kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinag-utos rin ng kataas-taasang hukuman na pag-isahin ang lahat ng petisyon kaugnay ng naturang reklamo. Kinumpirma ito ni Secretary General ng Kamara ang utos ng Korte at sinasabing kumikilos na sila hinggil dito. So ito kabibig, para daw mas madali na ma-assess ng Korte Suprema ay kailangan daw ito ang mga impormasyon na kailangan ng Korte Suprema. Una, the status of the first 3 complaints filed by private citizens. So ibig sabihin, may 3 complaints pala. So it means may 3 impeachment na nasumite. Pangalawa, the exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of the Congress. Nako, kung maraming endorsement, kung maraming ipinahal na impeachment, para yatang hindi, tawag dito, parang nasa magandang side ngayon sa VP Sara, di ba? Dapat isa lang impeachment na ipa-file against sa isang politiko. Pero ngayon parang madami. Kasi first 3 complaints, di ba? So, i-analyze ng Korte Suprema kung ito ba ay pasok sa tatawag na 1-year ban na tawag ito na impeachment or hindi ito pasok. Ito na. As to be complaints filed by the private citizens, whether the Secretary General possess discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of the Congress. Letter D. As to complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by the member of the House of Representatives. Naku, magkaalaman na ang deadline ito As to the complaints filed by the private citizens and regardless of legal action or position of the respondents, the number of session days that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in order of business. Grabe talaga ang hinahanap ng Korte Suprema, no? Next, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Nako, grabe na. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article, charge, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Nako, grabe talaga hinahanap, no? Notice of resolution. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges of the evidence before affixing their consent. Nako. Ito yon, each member of the House of Representatives, binigyan ba ng time para basahin, tingnan ang charges before sila pumirma? Nako po. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 days
from receipt of this resolution within which to respond. The court further resolved to note the manifestation with submission dated June 30, 2025, filed by the counsel for petitioner. Yun na, kabibig. So magkaalaman na talaga kung ano ba talaga ang nangyari sa proseso, sa timeline, ng pagsumite yung articles of impeachment, yung complaint ng tatlong private citizen, status of the first 3 complaints filed by the private citizens. So, kumusta na daw yun? Ano daw ang nangyari? Naku, mga kabibig, parang magkaalaman na ito, mga kabibig. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito. Ito na. Nako po, hiyan na ang Korte Suprema. Ano kaya ang posibleng maging mangyayari? Selective ang korte na yan, pero yung disbursement, inupuan lang harap-harapan na nawala at nagbanta sa buhay ng dinedma. Puro kayo impeachment SC, paglaanan yung panahon ang GAA 2025, Maharlika Fund or argument, deliberation at iba pa. At yung problema na nakaapekto sa buhay ng individual na mamamayan, puro kayo postpone, pati ang SC nakisalid na sa pamumulitika. Ito pa, bakit ka ba natakot sa impeachment sa Duterte kung wala kang kasalanan? Harapin mo ang impeachment trial mo. Huwag kang matakot kung wala kang kasalanan at kung iiwasan mo ang impeachment trial mo, ang dapat tawagin ka ng excuse me, hindi tinalikuran ni VP Sara ang impeachment at haharapin niya ang impeachment. Excuse me, ang mga taong ito kulang sa research, kulang sa impormasyon. Kasi ang pinapalabas ng mga sa ibang grupo ay si Sara nagtatago, si Sara takot na harapin ang impeachment. Excuse me, merong 12 lawyers. Yan ba ang takot harapin ang impeachment case? Nakakatawa. Hay nako, sa aking pananaw, walang kasalanan dito ang Senado sa Congress. Ang mali dapat yung unang impeachment na na-submit sa Congress, inaksyonan nila may pangalawa, may pangatlo. Yung pang-apat, inaksyonan nila bawal sa konstitusyon na ang isang impeachable officer na mag-file ka ng impeachment ng 4 sa isang taon, dapat isa lang. Salamat naman at may development na ang Supreme Court. Sana po, Supreme Court, kapag masyadong nakakapekto sa bansa ang issue at reklamo, ay mas mabilis ang pagtatalakay sa reklamo na sa gayon ay maibsan ang pinsala sa ekonomiya ng bansa. Yan, kabibig, Yan. So yun ang maiilang komento ng ating mga netizen hinggil sa impeachment ni VP Sara. Puro lang impeachment. Parang nakakasawa ng pakinggan ang impeachment na ito ni VP Sara. Well, in fact, VP Sara is not afraid to face the impeachment. Diba? Nako, they need to explain talaga. So, ano kaya ang maging explanation? Diba? We Filipinos really want to know the real truth. Wala yung problema. VP Sara also wanted to defend herself. Diba? So, yun mga kabibig ang mga latest news ngayon kung saan, they are given 10 days to answer the action or the call of Supreme Court. Ano ba yun? Oath na mga sa Korte Suprema. Sabi dito na under oath na impormasyon at mga dokumento. Tapos hinihingi ng Korte Suprema yung first 3 impeachment complaints na ifinal ng private citizens. Kasi ang inaksyonan ng House of Representatives is yung last impeachment. So kailangan tingnan ng Korte Suprema yung timeline ng first 3 impeachment na final ng private citizen, 'di ba? Kasi 'di ba sabi nila dapat isa lang impeachment complaint if within a year. Pero parang ang dami na. 'Di ba mga kabibig? So, yun lang muna kabibig ang ating latest libag-libag for today. Sana after 10 days masagot ito ng Senado at Kamara, and after that sana magbigay na rin ng ng action ang Korte Suprema at magbigay na rin ng final words kung itutuloy ba ang impeachment ni VP Sara or ano ba, ibabasura na lang ba? Ibabasura ang impeachment case ni VP Sara. So tanging Korte Suprema lang talaga ang pwedeng magdesisyon hinggil dito kasi parang ang tawag dito, marami ng tao kasi na parang ang gulo-gulo na, ang daming problema ng Pilipinas, di ba mga kabibig? So, kailan ito matatapos itong impeachment ni VP Sara, mag-20th Congress na.
Malapit na ang 2026, di ba? Ilang buwan na lang, 2026 na, don't tell me. Hanggang 2026, pag-uusapan pa rin natin ang impeachment ni Bibi Sara. Mas marami pang problema ang haharapin ng Pilipinas. Di ba? Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, share this video. Bye everyone. See you next time.